Amen. So, sino yung nandirito last week? Taas ang kamay. So, alam naman natin yung nasundan natin yung message natin last week, which is very, napakaganda ng message ni Lord last week because it is talking about our future. Amen? So, sa atin dito, kapag halimbawa, susundan lang natin yung message natin, magkakatuloy-tuloy lang to. Kapag pala yung isang tao ay nag-aalala pa sa kanyang future, merong problema. No? Doon sa sa Jeremiah 29:11, as long as you are in God's plan, hanggat nasa plano ka ng Diyos, at hindi mo nire-revise ang plano ng Diyos sa buhay mo, makakasigurado ka na yung future mo is, yung sinasabi niya sa John 10:10, that is, nagparito siya upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Abundant life. Yun lang naman yung desire ni Lord para sa atin. Yung magkaroon tayo ng buhay na ganap. Yung, pag sinabing ganap ba, yung hindi ka nagre-reklamo. Sino dito yung palaging nagre-reklamo? Huwag kayong tumingin sa katabi nyo. Tingin kayo sa pagkatapos ng katabi nyo. Amen? So, dapat kapag alam natin na kay Lord tayo, nasa plan tayo ni Lord, there's no need to worry about our future. Dahil ang future natin ay gawa na. But, we must develop yung mga gift and potentials na inilagay niya sa atin. For us, kasi yan yung gagamitin ng Lord para sa future natin. Do you believe on that? Halimbawa, example kung ang plano halimbawa sa ni Lord, example lang to, is maging doktor. Di ba? Ang plano niya sa iyo manggamot, maging doktor ka. Pero kapag halimbawa hindi ka nag-aral, mapupuntahan mo ba ang future mo? Although sabihin natin nakahanda na, inihanda na ni Lord, ito talaga yung plano ko sa iyo, maging doktor ka talaga. Pero along the way, nagbulakbul ka. Tingin mo magiging doktor ka kaya? Pwede siguro, pero matagal. Pero kapag umalis ka dun sa plan ni Lord, halimbawa, ang dami mong absent, ang dami mong escape, ayaw mo na mag-aral, imbis na nag-aaral, umiinom ka, imbis na nag-aaral, ang dami mong ginagawa. Is it building yung ginagawa mo, is it building your future? Na dapat, kayong dalawa ng Diyos, tag team kayong dalawa. Ano kayo? Anong tag doon sa, ano yung term nun? Magka-partner kayo in building your future. Para akong dito, nagbebenta ng real estate. Partners in building the future. Ganun naman talaga Dapat tayo at si Lord, may partnership tayo para makapunta tayo doon sa future na inilaan niya para sa atin. Amen? So malinaw po tayo. Ngayon, paano na natin yung kahapon, nung last week, ngayon sa preaching natin, we will focus on our purpose. Ano ba talaga yung purpose natin? Tayong mga nandito sa abroad, nagtatrabaho tayo as OFW, magkakaiba tayo ng mga fields. Pero the question is, ano ba talaga yung purpose ni Lord para sa atin? At paano ba natin malalaman talaga yung purpose natin? What are the ways para malaman natin kung ano yung purpose natin? Yung purpose ba natin mag-employment na lang? Yung purpose ba natin sa buhay mangamuhan? Or pumasok sa company hanggang sa panahon na hindi ka na nila kailangan kasi may mga bago ng hire? Makikipagkompetensya sa mga co-workers mo to the point na wala ka ng lakas. Yun ba yung purpose ni Lord? Magtrabaho tayo ng magtrabaho as employees? Pag pinag-usapan natin yung purpose kasi, pag sinabing purpose, na pag-usapan natin ng nakaraan, ang meaning ng purpose is your reason of existence. Ibig sabihin, ito yung purpose ito yung dahilan kung bakit ka nabubuhay, yung purpose mo. Do you believe na ang purpose natin talaga dito na lang? Purpose ay magpaaral lang ng anak, wala ng iba. Parang may mga na ganun May mga creation na ganun Pagkatapos nilang ayokong sabihing animals. Pero may mga ganon na pagkatapos nilang ma-raise yung offspring nila, pwede na silang mamatay. May mga ganon sa Geographic Channel. Nanonood ba kayo nun? Hindi.
Ako nanonood ako noon minsan eh. So, may purpose. Dapat may purpose talaga tayo. Alam nyo, ang buhay natin, sa ayaw natin at hindi, life is so short. Maikli lang talaga ang buhay natin. Totoo. 10 years ago, isipin mo kung nasaan ka. Di ba? Siguro yung mga iba sa atin dito, 10 years ago, nagsisimula ng mag-build up ng career, di ba? Nag-build ng career, di ba? Yung iba na sa end ng college, di ba? Nag-aaral. Tapos nag-iisip na, pagkatapos ko ng college, ano na yung magiging future ko. That was 10 years ago. Parang kailan lang, di ba? Kilala pa natin sino yung mga ano natin, yung mga kasama natin, mga katropa natin nung panahon na yon. 20 years ago, siguro naiisip nyo pa kung anong ginagawa nyo. 20 years ago, high school yung iba nag-working student, yung iba 30 years ago, yung iba hindi pa pinapanganak, pero tayong mga 30 years ago, na pinanganak na, siguro bata pa tayo noon, teenager tayo, kaya ano pa. Pero ang punto ko dito, ang buhay ay napakaikli. Mabilis lang ang buhay. Maya-maya, hindi natin mamalayan, lumipas na naman pala yung 10 years ng buhay natin. But the question is, nagampanan ba natin yung purpose na ibinigay sa atin or assignment ng Diyos para sa atin? Why He created us? Dapat yun yung tanungin natin, ano? A life without purpose. Paano kaya yun? Ang hirap ng buhay na wala kang purpose. Kasi kapag hindi mo nalaman ang purpose mo, ang tendency, chances are, kahit nagamit yung kay Pastor JC, ano? Pinopromote ko. Kapag hindi mo nalaman ang purpose mo, chances are, mag-iisip ka ng ibang purpose. To the point na bibigyan ka ng world. Even si Satan, bibigyan ka niya ng mga gagawin na ine-expect mo, yun yung purpose mo. Pero kailangan mismo talaga, tayo sa atin manggaling, malaman talaga natin yung purpose natin. Sabi nga ni Haring Solomon, di ba? Ikinumpara niya ang buhay ng tao sa isang mist. Hamog. Isang example ng mist, sino dito yung marunong magsaing? Kapag nagsasaing ka, pag binuksan mo yung sinaing, may lalabas na puting usok. Yung mga puting usok dyan, ewan ko sa inyo, magbago na kayo. Pag lumabas yung puting usok, bigla yung mawawala. Ganun lang sabi ni Haring Solomon, ang buhay ng tao, napakaikli. Ang bilis. So we have to focus, bakit ba tayo nandito sa mundo? Yung question ni Pastor JC dun sa mga preaching na nakaraan, why am I here? Tama ba? Why I am here? Bakit ako narito? Alam nyo, sabi ni Paul sa 2 Timothy 4:6-8, sabi niya, I am already poured out like a drink offering. Sabi niya, I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. So, ito na siguro yung time na medyo matanda na si Apostol Pablo. Tapos, sabi niya dyan, para akong ibinuhos na drink offering. Ibig sabihin na nating tubig, na isang pitsil na tubig. Ang life niya, kinumpara niya na nabuhos. Ang ibig sabihin nun ay, kumbaga, na-serve niya na yung purpose niya. Wala nang natira sa kanya. Kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay niya, na-serve niya na, naibigay niya na, wala nang natira. He is, parang, complete na siya, natapos na. Sabi niya pa dyan, I have fought a good fight, I have finished the race, and keep the faith. Now, there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also those who have longed for His appearance. Itong si Apostol Pablo, nakita naman natin yung pinagdaanan nito, di ba? Sa tinagal-tagal ng buhay niya, namuhay siyang relihiyoso, pero nung time na ipinakita sa kanya ng Diyos yung purpose niya, binitawan niya lahat. At ginamit niya, ginawa niya kung anong purpose niya sa mundo. Ang purpose niya is to evangelize the Gentiles. Ma-convert yung Gentiles.
Napakaraming ginawa ni Apostol Pablo, pero ginawa niya lahat yon. Sabi niya, I fought a good fight. Ang testimony niya sa pinakadulo ng buhay niya, hindi yung, okay na ako, ang yaman-yaman ko na, pwede na ako mamatay, madami na ako ipapamana sa mga anak ko. Hindi ganon. Pero sa atin, yun yung goal natin, sa buhay natin. Kailangan makapag-invest ka, kailangan madami kang ari-arian, dapat kompletong-kompleto ka. Pero sabi ni Apostol Pablo, I have finished the race. Ang pinakamaganda talaga dyan, I am like a drink offering. I am being poured out. Tayo ba mga kapatid? Kung ikukumpara natin doon sa sinabi ni Apostol Pablo, ngumiti naman kayo. Tayo ba are we being poured out? Ibig sabihin yung purpose natin, yung potentials natin, yung gift na ibinigay ni Lord sa atin, is na isi-serve ba natin sa mundo? O nakatago pa rin at walang gumagalaw. Hindi gumagalaw. Yung oy, galaw-galaw ka naman. Hindi gumagalaw ang purpose. Bakit? Nabibisi kasi sa maling priority. Amen? Kung ang focus mo ngayon, kapatid, ay para lang magkaroon ng maraming pera, pero hindi naman yan yung reason ng Diyos for your existence. Actually, hindi naman talaga yun yung reason ni Lord. Lahat nga ng mga mayayamang hindi matandang mayaman yun. Mayamang lalaki sa Bible na mas pinili nilang, di ba may isang character doon last week, di ba, diniscuss natin na mas pinili niyang, marami na akong pera, mayaman na ako, okay na ako, ang gagawin ko na lang, papatayo na lang ako ng mas malaking kamalig, tapos mabubuhay na lang ako, antayin ko na lang yung kamatayan ko. Parang ganun yung gusto niya eh. Mag-i-enjoy na lang ako sa buhay. Ang tawag sa kanya ni Lord, hangal. Sabi niya, hangal ka. Sa English, ang tawag doon? Stupid. Pero totoo mga kapatid, tingin natin sa sarili natin minsan, okay na tayo. Diba? Mataas pinag-aralan natin, marami na tayong ipon, aabot na natin lahat, nakapag-travel na tayo sa lahat. Pero, hanggat hindi mo natutupad yung purpose na ibinigay ng Diyos sa'yo, baliwala din, sabi ni Lord sa'yo, hindi yan yung priority mo. Huwag lang tayong mabuhay na habol tayo ng habol ng success. Yung success ng mundo o kaya yung konseptong success na nasa isipan natin. Kasi ang konsepto ng success na gusto ng Diyos sa atin is success, ang meaning niyan is to fulfill your purpose. Kagaya ni Pablo, na iserve niya yung purpose niya. He is being poured out. Walang natira. He died empty. Dapat we don't die old. Hindi lang tayo mamatay. Hindi ko pa sinasabing ngayon na wag kayong malulungkot. Although pinag-uusapan natin to, realidad naman to ng buhay. Di ba ate? Di ba mga kuya? Realidad to ng buhay. But kay Lord, kailangan hindi ka mamatay ng old. You have to die finished. You have to die empty. Sabi nga ni Pablo, parang ganun paraphrase ko, parang I died, mamamatay ako ng empty. Kumbaga nagawa ko na lahat. Even si Jesus, sa huling hininga niya doon sa krus ng Kalbaryo, nung binabayaran niya yung mga kasalanan natin, sabi niya, na-serve niya, nagawa niya na rin yung purpose niya, sabi niya, it is finished. Tapos na. So, ibig sabihin, nagawa na. Ibig sabihin, natapos na nila kung ano man yung task o kaya ano man life assignment na ibinigay sa kanila ni Lord. Wala nang natira. Sa atin, baka marami pang nakabaon dyan. Nako, wag naman sanang abutan tayo ng katandaan na hindi natin na ipapalabas yan. May singilan yan, kapatid. Sabi dun sa parable of the talent, di ba? Halika, kamusta na? Time mo na. Time's up. Extend pa? Hindi na. Time's up ka na. Kamusta yung pinatago ko dyan? Ay, Lord, na-busy kasi ako eh. Hindi ka ngayon tatawagin ni Lord na my good and faithful servant. Itatapon ka niya. Sabi niya, doon ka. Where there will be weeping and gnashing of teeth. Punta na tayo sa message natin. Mahaba yung intro. Maikli lang yung message natin. Huwag kayo mag-alala. Mag-focus lang tayo sa dalawang bagay. Dalawang bagay lang talaga yung pagpupukusan natin. The title of our message is Understanding Job versus Work. Dalawa lang.
Iikot lang tayo dito sa dalawang to. Tamang-tama tong message na to para sa ating mga OFW. Job versus work. Kahit kayong mga estudyante dyan sa Pilipinas, sa mga kung saan man, kung sino man yung kung saan man aabot ng mensaheng ito, we will realize, magkaroon tayo ng realization, ano ba talaga yung purpose dito sa mundo? Ang purpose ko lang ba mga muhan, yung question ko kanina. Ang purpose ko lang ba maghanap ng job? Yun lang ba yung purpose ko dito sa mundo? So ma-identify natin yung dalawang yun. Everybody say job. Yun, gising pa. Everybody say work. Magkaiba yung dalawa, yung job and work. Although pag sa world, parang pareho lang yan. Walang pagkakaiba. Pero sa Diyos, magkaiba yung job at yung work. Ano yung pagkakaiba ng job at yung work? Job, sa mga nagno-notes, is what you are trained to do. Job is what you are trained to do. But work is what you are born to do. Again, job is what you are trained to do, but work is what you are born to do. Lahat tayo dito. Magkakaroon ako ng isang kwento, parang analogy. Lahat tayo dito nakasakay na ba ng eroplano? Sino dito yung pumunta ng Qatar nagbarko? Wala naman siguro, ano? Lahat tayo nakasakay ng eroplano, ano? Gusto kong ma-differentiate natin yung job tsaka yung work, kung ano ba talaga yung ginagawa dito sa job at yung ginagawa sa work. Lahat tayo dito nakasakay ng eroplano. Sino yung hindi pa nakakita ng eroplano dito? Gusto ko lang maging clear. Lahat tayo, ano? Ang tawag dyan sa eroplano na yan, yung Boeing 747 na sinasakyan natin, yung passenger, ang tawag dyan is human craft. Pakisabi ng human craft. Pag sinabi mong human craft, yan ay likha ng tao. Do you agree? Lahat ng parts niyan, tao yung lumikha, yung system niyan, idea ng tao, lahat pati yung mga upuan, lahat pati yung mga engines and everything. Lahat yan gawa ng tao. That is human craft. Ngayon, bago makalipad yung isang eroplano, pinakamababa na tao na kailangan niya para makalipad siya is 27 personnels o kaya 27 na katao para makalipad itong passenger plane. Sa 27 na tao na yan, kabilang dyan yung kapitan, alam ni Kuya Kent yan dalawang pilot, may co-pilots pa yan, may mga crew, di ba, cabin crew, basta madaming involved. Not to mention kapag doon sa sa runway pa lang, yung mga nasa control tower, yung mga nasa runway, yung gumaganon-ganon ng ilaw. Kasama yun sa lahat para makalipad lang yung eroplano. Sa yung mga air traffic controller, lahat yan. Kaya lahat yan kabilang para lumipad yung human craft. Ngayon, kapag ang eroplano, bago siya makalipad, kailangan niya munang tumakbo ng bumuelo ng mga 296 kilometers per hour or mga 184 miles per hour. Yung matulin na matulin para siya maiangat. Ganun kabilis yung requirements niya. 96 kilometers per hour. Tsaka palang aangat, tsaka palang lilipad. Kaya yung mga nagdadrive, yung mga misis, pag nagdadrive yung mga asawa nyo, mga 80 pa lang yan, tsaka 100, hindi pa kayo lilipad. Tsaka kayo lilipad kapag pag tingnan nyo yung ano na yun. Tsaka kayo lilipad pag mga nasa 300 na yan. Yan, kabahan na kayo dyan. Pero, nagre-require siya ng ganong speed bago lumipad. Bago umangat yan, kailangan ng at least 6 engines para kumuha ng hangin, ipapasok sa makina, ibubuga para magkaroon ng tinatawag na thrust para maiangat yung eroplano. Pag nasa ere na, hanggang umabot siya dun sa parang stable na siya, gumagana pa rin yan. May monitoring pa rin.
paglalapag na naman, ibang istorya na naman. Ang dami na namang kailangan gawin paglalapag na naman ng eroplano. Ngayon, ano yung punto ko dito? Kapag human craft kasi, in comparison, kapag may human craft, merong tinatawag na God's craft. Yung ibig sabihin, yung likha naman ng Diyos. Diyos yung naglikha. Ang isang example, isa sa mga example ng likha ng Diyos, in comparison dun sa airplane, is yung ibon. Ngayon, kung sa airplane, napakadaming aabalahin para makalipad. Kung sa airplane, napakadaming mga kailangan, jet fuel and everything, lahat-lahat, kailangan mo, ang dami mong mga taong kailangang umasikaso para makalipad dyan. Sa God's craft, napakasimple lang. Napakadali. Ang gagawin lang ng ibon, ibibend niya yung tuhod niya, tapos tatalon siya ng sakto lang, tapos ikakampay niya yung pakpak niya, nakakalipad na siya. Napipicture out niyo. Siguro nagigets niyo na ibig kong sabihin. Pero kapag dun sa human craft, napakadaming effort ang kailangan mong gawin. Napakadaming busy, napakadaming stress ang kailangan gawin para makalipad ang isang eroplano. Tingnan natin yung analogy na to at paano natin may apply sa buhay natin as an OFW. Ang tao, kapag nagfa-function ka, pero hindi mo design yan, maaari mong magawa, pero pagod na pagod ka. Pwede mong magawa yung isang bagay, pero ang dami mong inaabala, ang daming drama, ang daming nangyari, ang daming iniisip, ang daming stress bago ka makalipad. Pero pag lumipad ka, gigiwang-giwang ka pa, parang hindi ka pa sure, hindi ka pa secure sa future mo. Pero kapag ang Diyos yung nagtakda at yung Diyos yung andun ka sa disenyo ng Diyos para sa'yo, kagaya ng ibon, walang ka-effort yung ibon. Ganun lang. Napakadali, napakabanayad, at napakagandang tingnan. Di ba? Lalo na yung mga agila, di ba? Pag nakakita ka ng mga agila. Ang ganda nilang tingnan kasi parang ini-enjoy nila yung himpapawid, parang ang saya-saya, parang namamanifest yung yung gift nila. Mga kapatid, balik tayo. Ang job at ang work ay magkaiba. Ngayon, gusto kong magkaroon kayo ng notes about sa job at yung work at magkaroon tayo ng comparison ngayong umaga, ngayong hapon, para malaman natin ang ginagawa ba natin ay job or work. Ano ba ang kahalagahan ng dalawang ito? At paano ba natin ito mailalagay dun sa kaayusan? Job, again, is what you are trained to do. Maraming effort. Sa company lang natin, maraming kompetensya, di ba? Marami kang ipiplease sa job. Marami kang pakikitaan ng gilas. May mga kota ka na aabutin, di ba? Kapag na-late ka, report ka agad sa HR. Kapag may konting mali ka, nag-aalala ka na, baka ma-terminate ka. Di ba? May ganun, di ba? Pag nagkamali ka lang sa trabaho mo, lalo na pag medyo major yung pagkakamali mo, kinakabahan ka na agad. Naku, baka masali ako sa ililay off. But work is different. Work is what you are born to do. Alam nyo, walang problema, hindi masama yung job. Job, kailangan natin yan. Diyan tayo kumukuha ng living natin. Diyan tayo kumukuha ng pambayad natin sa kuryente, pambayad natin sa tuition ng mga anak natin, pambayad natin sa kinakain natin. But tingnan natin kung ano yung work. Kay Lord, ang work is different. Pag sinabing work, another meaning ng work is not just to labor, but to manifest. To manifest. Sabihin mo nga sa katabi mo, to manifest. That is the another definition ng work. Tingnan niyo muna yung mga kamay niyo.
Tingnan nyo yung mga kamay nyo. Galaw-galawin nyo ngayon yung mga kamay nyo. Yan. Ang tanong ko, ang kamay nyo ba gumagana? Pag sinabing nagmamanifest, katumbas na rin yun ng word na gumagana. So, may kamay ba dyan na hindi gumagana? Nagmamanifest. Sa Tagalog, gumagana. Simply say, work is the manifestation of your purpose. Kung ang job is what you are trained to do, ang work is the manifestation of your purpose. Pag sinabing manifest, yung na nagagampanan mo, na nagagawa mo, nagwo-work, na umuubra, gumagana yung purpose mo. Halimbawa, cellphone ka, gumagana, may signal ka, kompleto, nakakapag-type, nakakapag-text, gumagana ka. Tayong mga tao, tanong, gumagana ba tayo? Ayon sa disenyo natin. Kung ang cellphone, gumagana ayon sa disenyo, pero minsan naaabuso kasi imbis na gumagana lang siya para sa email, text, call, ginagamit pang laro. Ngayon, namamatay, nasisira yung battery kasi mayat maya charge. Di ba? Gumagana siya pero hirap na hirap. The question is, tayo ba? Gumagana ba tayo? Work is the manifestation of your purpose. If your gift is taking in action, kung yung gift mo gumagana, yung gift mo nagmamanifest, ibig sabihin yan, you are working. Kung ang gift na ibinigay sa'yo ng Diyos, na disenyo ka niya dyan, sa gift na yan, yan yung purpose mo. Kapag nagmamanifest yan, ibig sabihin, you are working. Gumagana ka. Kung baga sa isang produkto, gumagana ka. Lahat tayo mayroong gift. Amen? Binigyan tayo ni Lord ng kanya-kanyang gift. But job is what you do to make money. Ang job naman talaga is, yan yung ginagawa natin, yung trabaho natin, that provides money for us, yung mga budget natin. Work is what you do to fulfill your purpose. Inuulit-ulit ko to para magkaroon tayo ng contrast, mga kapatid. Kapag hindi kasi natin naunawaan, pwedeng magkamali tayo na iniisip natin, we are working, but you are working in your purpose, pero ang totoo talaga, nasa kalagayan lang tayo na we are on the job. Nag-job lang tayo. Ang purpose kasi ng job, to supply you financially. What about your purpose sa Lord? Hindi lang to supply you financially yung purpose ng Diyos. Pero ang nangyayari kasi, ang tao, andun na lang sa tinatawag na job, hanggang mamatay na sila doon, hanggang mag-retire na sila doon, hanggang tumanda na doon, nang hindi nagagawa yung purpose na ibinigay ng Diyos sa kanila, na busy na sa job. Totoo, hindi. Kasama tayo dyan lahat-lahat. Kaya nga, inaayos tayo ni Lord. Amen? We are not born to get job. We are born to work and to manifest whatever gift God gave us. Sa nawa, tandaan natin yung ano na yun, yung idea na yun. We are not born just to make job. Kasi ang job, yan yung magpo-provide dun sa what you will eat, what you will drink, what you will wear. Yung job yung magpo-provide dyan. Pero yung magpupulfill sa purpose mo is yung work. Amen? Si Jesus, meron siyang job. Ano yung job ni Jesus? Carpenter. Si Pedro, may job. Ano yung job ni Peter? Fisherman. So, kilalang-kilala ninyo. Si Pablo, ano yung job ni Pablo? Tent maker. Naku, kabisado. Pag nag-exam tayo dito, naku, madami kayong test. Madami kayong correct. Si Daniel at si Nehemiah, pareho sila ng job. Ano yung job nila? Cupbearer. Sa king. Even si David, si King David, may job siya. Nung bata pa siya, may job na siya. Ano yung job niya? Pastol. Tayo, may job tayo, di ba? May mga job tayo. Pero lahat ng na-mention ko, hindi lang sila nag-stay sa job. Mayroon talaga silang work. Ano ang ulit ng work?
manifestation of your purpose. Meron silang work. Ano yung work ni Peter? Fishers of men. Although ang job niya is fisherman, pero ang identity ni Lord sa kanya, ito talaga yung dapat mong gawin, sabi niya. You are fishers of men. Si Pablo, di ba, na-mention ko kanina, evangelist. Si Nehemiah, cupbearer yung job niya, pero yung totoo, builder pala siya. Di ba? Kaya na-build niya yung anong tawag doon? Wall. Si Daniel, nag-i-interpret siya ng dreams. Kaya doon siya, yun yung work niya. So nakukuha ninyo mga kapatid, hindi lang ang mga karakter na na-mention ko, marami pa. Hindi lang sila nagstay sa job. Talagang ginampanan nila kung ano yung purpose nila sa buhay. Pero tayo, baka napupunta tayo sa kalagayang ganun, na ang focus na lang natin, wala nang iba, kundi yung job natin. Ikaw, ano yung job mo? Ano yung job mo? Tanungin mo nga yung sarili mo, ano ba yung job ko? Sigurado, alam na alam mo yan. Araw-araw kang pumapasok, 5:00 pa lang, gising ka na para dyan. Ano yung job mo? Yung iba, accountant, teacher, graphic artist. Yung iba, document controller, cashiers, mga ganon, job. Kung tatanungin ko kayo, ano naman ang work mo? Ano kaya ang work mo? Ano kaya ang purpose for your existence? Sigurado ako ang purpose ng existence mo, kahit magtalo tayo dito, hindi lang pagkakahera. Ang purpose ng existence mo, hindi lang mag-document controller. Job yan. Walang problema dyan. Kailangan natin yan. Pero, si Pablo, hindi niya iniwan yung pagiging tent maker niya, di ba? Tent maker pa rin siya, kahit saan siya mapunta, kumikita siya doon. But, he is manifesting kung ano yung purpose na binigay sa kanya ng Diyos. Amen? Kapag nag-focus ka lang sa job, kayo yung mga taong galit sa Monday. Galit ba kayo sa Monday? Sa Saturday? Yung parang, naku, Monday na naman. Naku, Saturday na naman. Ito yung sa lahat ng magkakapatid na araw, ito yung pinakamasungit. Dito yung parang layo-layo pa ng day off. Kasi nakapokus ka sa job. Pero kapag nakapokus ka sa work, araw-araw yan sa'yo, mayroong opportunity. Araw-araw yan sa'yo, mayroong kang ginagawa. Araw-araw, nagde-develop ka. Araw-araw, excited ka. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Si Christ, sabi sa kanya ng mga disipulo, bakit ka nagpapagaling ng Sabat? Sabi niya ganun, I must work because my Father until this day is continuously working. So I must work also. Pag sa work, alam niyo ba, walang pahinga. Yung purpose mo, walang pahinga. Hindi mo pwedeng sabihin sa isda, yung purpose ng isda, lumangoy, hindi pwedeng sabihin ng isda na, day off muna ako. Ngayong araw, hindi ako lalangoy. Kapag hindi ka gumalaw dun sa purpose mo, ang tawag sa'yo, naku, mamamatay ka. May imbalido ka pag hindi ka gumalaw sa purpose mo. Halimbawa, yung anong mangyayari sa ibon kapag, Brad, off ko ngayon eh. Hindi ako pwedeng lumipad ngayong araw. Wala, hindi pwede. Nakakainin siya ng mga hayop. Pag lakad-lakad lang muna ako, chong, kasi hindi ko pwede kasi, day off kasi ngayon para sa paglipad eh. Pag sa purpose ng pinag-uusapan, araw-araw yan. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Kapag nakafocus ka sa job, mauubos yung lakas mo. Pero yung work, minsan, kadalasan yan po yung nagbibigay sa'yo ng kalakasan. Kapag namamanifest mo yung nagmi-ministry ka, namamanifest mo yung purpose sa'yo ni Lord, parang mas lalo kang ginaganahan sa buhay. Pero pag tingin ka na naman sa job, ito na naman. Kasi, ang ginagawa mo kasi na parang tingin mo sa sarili mo na
nakulong ka na sa job na tinatawag. Pero ang totoo, pwede ka namang habang nagja-job ka, you are ministering. Pero ang tao kasi, marami kasi ngayon, hindi ako pwedeng mag-ministry kasi may ano kasi ako may trabaho kasi ako Ngayon, kahit maubos mo lahat ng pera ng kumpanya, pwede kang tawaging successful ng mundo. Pero pagharap natin kay Lord, sabi ni Lord, wala kang ginawa. Busy kasi ako, Lord, sa trabaho So anong tawag doon? Hindi kanya tatawaging my good and faithful servant. Sa job, pag tumanda ka, magre-resign ka dyan. Sa work, hindi ka pwedeng mag-resign. Kasi yung work mo, hanggang tumanda ka, nasa sayo yan. Kung ang work mo kay Lord is to preach the gospel, hanggang tumanda ka, hanggang sa pinakahuling boses mo, nagpipreach ka. Kung ang work mo, kung ang job mo ganito, pagdating sa, mapapagod ka talaga kapag doon ka lang nakafocus sa job. Kasi yung job, stressful yan, parang eroplano yan. Bago ka dyan makaangat, pagod na pagod ka. Amen? Make sure. Ngayon, ano yung gagawin natin? Let us make sure na habang andun tayo sa job natin, we are also working on how to manifest our purpose. Dapat hindi mo iiwan yan. Kapag iniwan mo yan, may magkakaroon ka ng problema pagdating sa dulo. Kaya nga merong church. Pwedeng sample, practice kayo dito. Dito din kami nagsimula. Kaya merong fellowship. Kaya merong community. Merong mga believers. Merong circle ng mga believers to manifest your purpose. Marami tayong gagawin kay Lord. Pero nabubulag tayo kasi nakapokus lang tayo sa tinatawag ni Kuya Kent nung Wednesday na wrong priority. Mali yung priority. Alam niyo ba na pwede mong gamitin yung job mo para magkaroon ka ng self-development? Paano? Habang may job ka, ibig sabihin kumikita ka, di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng income, nagkakaroon ka ng kaperahan habang nasa job ka. Why not you invest dun sa work mo or dun sa purpose mo, dun sa gift mo? Halimbawa, ikaw ay preacher. Example ko lang to Bakit hindi ka mag-invest habang may job ka? Mag-invest ka para maging magaling ka na preacher. Hindi lang makukuha yan ng basa ka lang ng basa. Kailangan bumili ng gadget, kailangan mo mag-research, kailangan bumili ng libro, kailangan mo bumili ng mga materials mo para magkaroon ka ng self-development na tinatawag. Pero kung wala kang ginagawa, tingin mo magkakaroon ng self-development yung potential mo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi rin, di ba? Kung lahat ibubuhos mo, job, bayad ng bills, pwede mong gamitin yung job mo para magkaroon ng development yung potentials na nasa iyo. Yung potentials na nasa atin, hindi yan basta-basta na, maliban sa mga gifted siguro, yung 3 years old ka pa lang, bumibirit ka na ala Moira. Kikita ka na talaga doon. Pero doon sa iba na, yung parang matagal, kailangan mo talagang i-train. Kailangan mo talagang magpursige para palabasin yung gift mo na yan. Kailangan mo mag-invest dyan. At habang nasa work ka, pagkakataon mo yan, habang nasa job ka, pagkakataon mo yan, para ma-sustain, para magkaroon ka ng self-development. Huwag ka lang titigil na yung job mo, pambayad mo lang ng utang, pambayad mo lang ng bills, pangkain mo lang. Kailangan nag-grow ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mong mag-grow. Sa job, pwede kang i-terminate. Totoo, di ba? Pwede kang i-terminate sa job. Sa work, hindi ka pwedeng i-terminate. Kapag nasa iyo na yung gift mo, wala nang bawian yan. Kapag na-enhance mo na yung gift mo, kahit saan ka dalhin, magmamanifest yan. Ikaw ang hahanapin ng tao
kapag yung gift mo, yung potential mo, inapalabas mo. Amen? Kapag job lang yung meron ka, mag-worry ka. Kapag job lang yung meron ka, mag-worry ka. Kasi anytime pwedeng mawala. Kahit sino pa yung may pinaka-secure na job. Napatunayan natin yan nung pandemic, di ba? Kahit sino pa yung may pinaka-secure na job dito sa mundo. Nung nagkaroon ng pandemic, naalog. Yung iba nawalan pa ng trabaho. But secure ka kapag develop mo yung gift mo. Walang pwedeng mag-threaten sa'yo na, nako, wala na. Wala ka ng karir. Ay, hindi. Job lang yan. Pero yung gift ko na to, yung nasa akin, yung potential ko, nandito yung future ko. Secure yung future mo. Pero kailangan mong mag-work dun sa gift mo. Kailangan ma-develop mo yan. Sa job, magre-retire ka dyan, pero pag na-master mo yung work and yung gift mo, walang retirements. Ulit-ulit ko, nakita na ba kayo ng, ito pa isa, nakita na ba kayo ng ibon na namumroblema dahil pagod na siyang lumipad? Bro, di ko na talaga kaya. Pagod na talaga ako lumipad. Di ba walang ibon na ganon? Kahit yung isda, di ba? Hindi, pagod na talaga akong ganito na lang ba ang buhay ko, lumangoy? Hindi, ganyan talaga. Nakadesenyo ka dyan para lumangoy. Nakadesenyo ang isda dyan. Hindi siya napapagod. Ang ibon, hindi siya napapagod. Pero ang tao, reklamo ng reklamo. Monday na naman. Ang hirap na naman. Papasok na nun, makikita ko na naman tong yung amo ko, makikita ko na naman yung ka-workmate ko na to. Ang daming reklamo ng tao. Pero dapat, tayo, mga tao, we are created sa image ni Lord. Dapat nagmamanifest tayo. Dapat hindi ka napapagod mag-work. Sa job, mapapagod ka dyan. Pero dapat hindi ka mapapagod mag-work. Kasi, naalala mo yung kapag mayroong ang gustong-gustong gawin, kahit ikaw na lang mag-isa, kahit wala nang nakakakita sa'yo, kahit wala nang nag-a-appreciate sa'yo, pero yung ginagawa mo na yun, yan yung gustong-gustong gawin mo. Ang sarap-sarap sa feeling, Hindi ka pwedeng magreklamo kahit na ikaw na lang ang gising, alas 2 na ng madaling araw. Lahat sila tulog na. Pero may certain things na ginagawa ka talaga na yun yung gift mo na wala akong pakialam kahit mapuyat ako dito, hindi ako napapagod. Ganun dapat tayo, mga kapatid. Pero kapag nakafocus ka sa job, nako, basa ka pa lang nung gagawin mo, pagod ka na, antok ka na. Napakabilis. Reklamo ka na. Isda ka ba? Dapat oo. Hindi ako napapagod, sabihin mo ganun. Ay nako mga kapatid. Ito, Matthew 6:25-34. Malapit na tayo. Basahin nga natin, Kuya Kent. Ilagay mo nga yung Matthew 6:25-34. Sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and your body more important than clothes? Sige po, 26. Look at the birds in the air. Ito naman, palaging example yung mga birds, They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly fathers feeds them. Are you not much more valuable than them? Tingnan nyo, Yung mga ibon, wala silang ginagawa kundi to manifest their gift. Kunin natin tong idea na to na si Christ mismo yung nagsabi. Sabi niya, yung birds sa air, hindi sila namumroblema kasi cover sila ng kamay ng Diyos. Hindi sila namumroblema. Ang ginagawa lang nila is to manifest their gift. Ganun lang yung ginagawa nila. Kapag nagmamanifest ka ng gift mo, protektado ka ng Diyos. Pero kapag hindi, subukan mo na yung ibon, siguro galit na yung ibon sa akin. Yung ibon, hindi siya lumipad, naglalakad lang siya.
Prone siya ngayon sa atake ng snakes, ng mga mababangis na hayop. Mabilis siyang mamamatay. Pero ang promise, ang sabi ni Lord dyan, balik mo nga doon, Kuya Ken. Sabi niya, tingnan nyo sila. Tingnan nyo yung mga birds. Yung mga ibon. Wala silang ginagawa. Hindi sila naghahasik. Hindi sila kagaya ng ginagawa ng tao. Ipon ng ipon, trabaho ng trabaho, gigising ng umaga, uuwi ng ng gabing-gabi na. Pero sabi niya, ang ginagawa lang nila, nagiging ibon lang sila. Tayo ba? Nagiging tao ba tayo? Baka nagiging slave na tayo, mga kapatid, sa job natin. Sabi niya, mas importante, mas mahalaga ka. Pero ang dapat mo lang gawin, kailangan mag-work ka. Mag-manifest ka dun sa purpose mo. Pag nag-manifest ka sa purpose mo, tingnan mo yung kasunod, 27. Who of you, by worrying, can add a single hour in his life? Mag-ano ka lang eh. Kapag job ka lang ng job, naku, mawu-worry ka lang eh. 28. May stress ka lang. And why do you worry about your clothes? See how the lilies, ito naman, lilies naman, they do not labor or spin. Sige, tuloy. Yet, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one. Ang bulaklak, nag-manifest lang siya. Nag-self-development lang siya para magkaroon siya ng napakagandang image. Pero hindi niya kailangang magpa-parlor, hindi niya kailangang pumunta na maglagay ng makakapal na make. Although okay lang yun kapag nakakaganda sa inyo. Pag hindi nakakaganda, tigil nyo na. 30. If that is how God clothes the grass of the fields, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. Doon sa mga nag-aalala sa future, kasi hindi nila na ma-manifest yung area of gifting nila. Sabi ni Lord, you have a little faith. Wala kang tiwala kasi. Ngayon, kapag wala kang tiwala sa Diyos, ito, klaro. Kapag wala kang tiwala sa Diyos, gagawa ka ng sarili mong kaparaanan. Pag gumawa ka ng sarili mong kaparaanan, mag-i-employ mo yung sarili mo sa job. Pag in-employ mo yung sarili mo sa job, babalik ka ngayon doon sa sinabi sa 25. What you will eat, what you will drink, what you will wear, nag-aalala ka sa buhay mo. Ang punot dulo nun, hindi ka kasi nag-work as how you are supposed to be. Hindi ka nag-work according to your purpose. Kaya ilalagay mo yung sarili mo doon sa mag-i-struggle ka na naman. Hanggat di mo na ipopwesto yung sarili mo doon sa gifting mo, kagaya ng ibon, mahirap gumalaw sa mundo. Lagi mo na lang hinahabol yung kakainin mo, lagi mo na lang hinahabol yung dadamit mo, lagi mo na lang pambayad sa tuition fee, pampaaral, ganun at ganun. Pero subukan mo. Subukan mong mag-manifest sa gift mo. Malapit na tayo matapos. 31, so do not worry, saying, what shall we eat, what shall we wear, what shall we drink, or what shall we wear? 32, for pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So ibig sabihin, lahat ng yan, alam ng Diyos na kailangan natin. Kailangan natin ng pampaaral sa anak natin, kailangan natin ng... Pero hindi mo yan matatagpuan. Hindi mo yan mapupuli manifest. Yung lahat-lahat ng success na gusto mo, hindi mo yan makukuha sa job. Kasi, ang success ay makukuha mo sa fulfillment of your purpose. Malinaw yun. Iba yung success na ino-offer ng mundo. 33, ito ngayon yung sabi ni Lord. Hindi ka naman kasi pagano. Pagano ka ba? Ang pagano, walang Diyos. Ibig sabihin, sila yung bahala sa sarili nila. Kaya sila nagwo-worry sa mga kakainin nila. Kasi pagano sila. Ikaw may Diyos ka, ibig sabihin hindi ka pagano. Kapag hindi ka pagano, umaasa ka sa Diyos. Ngayon, pagano ka ba o nasa Diyos ka? Kung nasa Diyos ka, hindi ka pagano. Hindi ka aasa sa sarili mo para habulin yung mga kakainin at mga dadamitin mo. Ganito ang dapat mong gawin.
But seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you, shall be given to you as well. Sa kingdom, diyan magkakaroon ng manifestation yung purpose mo. Sa kingdom, diyan ituturo sa iyo ng Diyos kung anong dapat mong gawin sa buhay mo. Kapag wala ka sa kingdom, ang gagawin mo, punta ka lang ng punta ng job, kakapal na yung resume mo sa sobrang dami ng job. Dati gustong-gusto namin ng ganun. Makapal yung resume namin na nasa SM pa kami. Pag makapal kasi yung resume mo, pag pumasok ka dun sa job na naman, nasusunod na job na gusto mo, tanggap ka agad. Pero yung buhay mo, cycle lang cycle. Ranas na ranas namin yan. Every 6 months, walang regularization. Every 6 months, apply ka na naman. Every 6 months, hanap ka na naman ng iba. Naiikot na ata namin lahat ng, si Ate Wing, naiikot na lahat ata ng butik dun sa SM. Naku mga kapatid, makukulong tayo sa job. Pero ito, hindi ko sinasabing masama ang job. Pero hanggat meron ba tayong lakas, hanggat meron pa tayong ini-empower pa tayo ng Diyos, may wisdom pa tayo galing sa Diyos, magkaroon tayo ng kamalayan, magbukas tayo ng kamalayan na hindi lang ito yung huling destination ko. Meron pang ipinapagawa sa akin ng Diyos which is my purpose. So gagamitin mo dapat yung job mo kung paano ka ma-develop dun sa purpose mo. Naunawaan po natin mga kapatid. So hindi ka na ngayon magagalit sa job mo. Papasok ka ngayon. Pag pumapasok ka ngayon ng kahit alas 5 pa ng umaga yan, masaya ka. Kasi kukunin mo yung pagkakataon na yon para ma-develop yung pinaka-purpose mo sa buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos. At God will supply all your needs. Poproteksyonan ka niya. Lahat ng kailangan mo. Alam mo, ang Diyos, isusustain ka niya dun sa disenyo niya sa'yo. Pero dun sa hindi niya naman disenyo sa'yo, baka mercy lang, awa lang yung nakukuha natin. Pero pag dun talaga sa, design talaga sa'yo ng Diyos, lahat full support kasi ang gusto ng Diyos sa image niya, managumpay. Hindi niya gusto yung image na likha niya base sa kanyang image and likeness, hindi na nanagumpay. At lahat-lahat ng bagay na yan, mga kapatid, work, job, yung job natin, yung mga trabaho natin na yan, i-offer natin yan. Whatever you do, do it for the glory of God. Hindi lang para lang sa sarili natin. Pag sinabi mong, do it for the glory of God, ang ibig sabihin ng glory is nature. Pag sinabing nature, kailangan gawin mo yan in the nature of God. Ano ba yung gusto, ang will sa'yo ng Diyos? Managumpay ka sa purpose mo. So, kahit nag-work ka, gamitin mo yan para managumpay ka at magkaroon ka ng self-development dun sa purpose na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kasi kung hindi, matatrap ka dyan sa job. Ngayon, sa Parable of the Talents, nagkasingilan. Brad, dumating na. Ang pinatago ko sa'yo na isa. Kasi yung iba, nagpatago ng 5, nagpatago ng 3. Sabi niya, Lord, ito na yung pinatago mo na 3, naging 6. Para praise lang Yung 5, naging 10. Ikaw, binigyan ka ng isang talent, isang potential ni Lord. Tama na sa'yo yan kasi medyo medyo mabagal ka, so okay na sa'yo yung 1 talent. Tama na sa'yo yan. Pero kailangan mong i-maximize yung isang talent na yan. Ngayon, nung dumating si Lord, dun sa Parable of the Talent, sabi niya, akin na yung talent. Yung pinatago ko sa'yo. Kaso, hindi mo na-multiply. Bakit? Na-busy kasi ako sa job. I-accept ba ni Lord yung reason na yun? Hindi. So hanggat meron pa tayong lakas, mga kapatid, kahit anumang job na meron tayo, gamitin natin yan para magkaroon ng self-development, yung ating yung ating purpose na binigay ng Diyos, yung ating potentials. Amen? And all things work together for good. Sabi sa Romans 8:28, ito ako magtatapos. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kapag nandun ka sa purpose ng Diyos, naku,
Kahit nasaan ka pang job, ulitin ko na naman yung conclusion ko last, pipihitin ng Diyos yan para makonform ka doon sa kung anong disenyo niya sa'yo. Kahit malayo pa sa tingin mo. Kahit mahirap pa sa tingin mo. Sa Diyos, walang imposible. Sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible. So, dalawa lang mga kapatid, na-identify natin ngayon yung job at yung work. Kung nasa job man tayo, walang problema dyan. Hindi yan masama. Baka naman mag-resign kayo tapos sisihin nyo si Pastor Boji. Hindi na ako mag-job kasi sabi ni Pastor, dapat hanapin ko na lang yung work mo. Wala ka namang kakainin. Tuloy mo yung job mo. Pero habang nag-job ka, wala ka naman dyan 12 hours eh. Nandiyan ka lang naman, mostly nasa 8 hours. Yung natitira mo, i-google mo sa self-development. Amen? Dito tayo magtatapos. To God be the glory. Bati po tayo, mga kapatid. Let us pray.